Pero ngayong umaga, mapag-usapan naman natin ang mga kasama natin ngayong umaga, mga taga Philippine Military Academy, ang mga alumni at ang kanilang mga proyekto at ang mga magaganap na projects nila this coming month at this coming year. So, ngayong umaga kasama natin si Chief Superintendent Isagani Neres, ang President ng PAAAI, si General Anselmo Avenido, retired, ang BIRCI President. At kasama rin natin si Lieutenant Colonel Adolfo Espuelas Jr., ang Award for Army Operations. At kasama rin natin si Lieutenant Colonel Adrian Duadico, ang awardee ng Cavalier Award for Air Force Operations. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, yes, Adrian. At syempre, welcome dito sa Good Morning, Boss. Sir, siguro pag-usapan po muna natin ay lahat kayo naman ay alam natin ay galing nga sa PMA at siguro maganda pag-usapan ng organization na kumbaga pag nakapagtapos kayo sa PMA, ang Alumni Association. So sir, maaari pong may kwento sa amin ng PMA Alumni Association, ang pagkabuo po nito. Yes, itong Philippine Military Alumni Association, ito po yung miyembro ng mga regular, mayroon kami mga regular members, associate members, saka honorary members. Yung regular members po, yun po yung mga nag-graduate po sa ating Philippine Military Academy. At meron din tayong mga associate members, yung mga hindi nakapagtapos, pero they were discharged honorably. At yung mga yon ay pwede pong maging miyembro ng PMAAI o Philippine Military Academy Alumni Association. At saka yung mga ibang opisyal na nag-serve dun sa Philippine Military Academy for at least 2 years, then pwede rin silang mag-member dun sa PMAAI natin. Saka yung mga honorary members na ito mga beta citizens na they distinguish themselves in their respective disciplines, their respective professions na nag-contribute ng progress and development ng ating bansa. So yun po yung membership ng Philippine Military Academy Alumni Association. At itong Philippine Military Alumni Association is a non-stock, non-profit organization. It was incorporated way back 1980 dun sa Security and Exchange Commission. But even before yung incorporation niya dun sa SEC, itong Philippine Military Academy Alumni Association has been in existence since 1948. At ang primary goal ng ating association is to safeguard the prestige and reputation of the Philippine Military Academy, na ang yung ideals ng ating Philippine Military Academy is of course yung courage, integrity, and loyalty. Yes. Sir, with that being said, ano po ba ang mga projects ng PMAAI na kumbaga may expect ng ating mga mamamayan, pati na rin ng mga ibang mga miyembro siguro ng PMAAI? First, dito sa ating yung serbisyo po ng ating association sa ating bansa, yun po yung lagi po namin yung isang purpose ng association natin is to promote yung performance of its members, yung enhancement ng professional growth, at yan, even yung camaraderie na tinatawag po namin, yung samahan ng isa, at para po yung within yung ideals ng loyalty to our country, loyalty of course to God Almighty, and loyalty to our organization, the Philippine Military Academy Alumni Association. So yun po. And sir, I heard na magkakaroon daw kayo ng homecoming in the coming months. Kailan po ba ito magaganap? At ano po ba mga maaasahan natin mula dito sa homecoming na ito? Oh yes, yearly po ito na yung alumni homecoming namin sa PMA. Ito po yung sa association it is being taken care of by the Convention and Homecoming Committee. Nandito na po, yearly po ito. At ito po yung traditional na pumupunta kami lahat doon sa Baguio, doon sa aming alma mater. At doon we have yung reminiscence of our past, yung mga cadet days namin. At ito, lahat ng classes po ay talagang parang yung sa amin is an obligation to be there. And of course, ipopromote natin again yung brotherhood and camaraderie, and yung magandang role natin, dapat yung role natin sa ating bansa towards peace, yung prosperity and development. Yun po yung doon. And for this year, ang po natin ngayon, ang guest of honor and speaker natin is si Secretary Panfilo Ping Lacson. Siya is a member of our association. Class 71 siya sa Philippine Military Academy. At
At siya po ang guest of honor speaker. At ang isa pang highlight po ito sa alumni homecoming natin is yung conferment of Cavalier Awards. Yung Cavalier Awards, mga 12 awardees po yun. At yung nga, kasama natin sila Cavalier Avenido, si Cavalier Espolas, saka si Cavalier Guadico. Sila po ang mga ma-awardan, mga kasama sa ma-awardan doon sa PMA Alumni Homecoming this February 15. Next week na po. Yes, next week na po. Kaya po talagang yun, mga members ng association, yung regular members, associate members, saka honorary members are all reminded to proceed to the academy and participate. And yun nga, gaya nga nasabi niyo sir, kasama nga po natin mapalad nga tayo ngayong umaga mga boss dahil kasama natin ang tatlo sa mga ito. At syempre magandang malaman natin kumbaga ano nga ba ang kailangan natatanging mga characteristics para maging isang awardee nga dito sa Philippine Military Academy. At Sir Avenido, General Avenido, kayo po ay isang awardee at maaari nyo po bang kwento sa amin kung ano ang BIRCI kasi ito ang kumbaga nakarelate sa pangalan nyo at sa inyong award. Opo. Yung lahat na graduates ng PMA na wala na sa active service ng military, sa police at saka Coast Guard, members nitong aming chapter, BIRC, Business, Industry, Retired Cavaliers Chapter. Okay. May mga 2,500 kami dito. Okay. Doon sa Cavalier Awards, sa 12 na categories, 4 yung pwedeng makasali yung mga members ng aming chapter. Doon sa Public Administration, Business Enterprise, Special Field like Music, Literature, Character and Spiritual Development, and Contribution to Alumni Affairs. Sa akin naman, have been nominated dahil sa aking mga services doon sa affiliate foundations ng Alumni Association, particularly sa PMA Foundation at saka sa Educational Foundation ng PMA Alumni Association. Lieutenant Colonel Espelas, kayo naman po, sa Army naman po, ano naman po kumbaga ang inyong nai-contribute at inyong naitulong, pinaglingkod po ninyo sa ating bayan para po kayo mapangarangalan ng ganitong klaseng award? Bali, alam naman po natin yung new concept of army operations ngayon, going beyond the traditional combat operations under the guidance of yung IPSP bayanihan natin at saka yung transformation roadmap. Na isa katuparan po natin yan in the unit that we had the opportunity to lead, particularly in the province of Sarangani. At tayo'y natutuwa at the Army leadership and as well as of the AFP and the Alumni Association recognized and appreciated that efforts on the ground. Yes. And Lieutenant Colonel Guadico, kayo naman po, sa parte naman po ng Air Force. Para sa akin naman, na-consider po ako sa Cavalier Award for Air Force Operation. Mainly because of my accomplishment as now for the past 4 years, I've been assigned as a presidential helicopter pilot. And every time we fly the president, I think we are promoting national development always, whether it's disaster relief or new infrastructures and other developments for our country. Alright. Sir, ito na lang po siguro ngayon nga talagang nakikwento sa atin mga boss yung kanilang mga naigawa at nai-contribute sa ating bansa para po sila parangalang bilang ng Cavalier Award. Siguro baka meron po kayong mga mensahe na lang po para sa ating mga manonood at siyempre sa mga kasama natin mga sundalong nanonood also dahil alam naman natin na para kayo maparangalan ay talagang kayo ang kanilang iiduluhin. Talagang inspirasyon kayo sa maraming mga sundalo at siyempre sa mga manonood natin na nais ding maging sundalo katulad po ninyo. Baka may mensahe na lang po kayo. Sir, can start. Yes, thank you for giving us this opportunity. Very grateful po ang ating Philippine Military Alumni Association Incorporated. At sa atin po, sa lahat po ng mga Cavaliers, lahat ng members ng Philippine Military Alumni Association Incorporated, magkita po tayo sa Philippine Military Academy grounds sa February 15. At sa po na nais pong maging miyembro ng aming asosasyon, ang una po, ang pinaka-basic po ay dapat po maging kadete po kayo. At so we are inviting yung mga kabataan po natin na gusto pong magsundalo, join
the cadetship program of the Philippine Military Academy. Ang usual po na exam days po is month of August. So yes, join the Philippine Military Academy. Yes, General. Nasabi ko po kanina, ako po'y representative lamang ng mga graduates na wala na sa active service. Gusto ko lang sabihin na kahit na kami ay retired na, naghahanap pa rin kami ng paraan para makatulong sa ating bansa at saka kapwa Pilipino. Lieutenant Colonel. Sa mga kasamahan ko sa Army, let's continue to be instrument of change. Wherever we are, we should impact the community we serve. And to the people, continue to have faith in the Army. We're doing our best to be relevant. Lieutenant Colonel Dodico. For the Air Force naman, let's continue flying high and always be close to God. Ayan, maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga. Talaga namang napaka-inspirational na yung story at talagang I'm sure marami sa ating mga manonood ang iniidolo kayo at talagang magsisikap para maabot ang inyong mga inaiabot. At yan nga po si Chief Superintendent Isagani Neres mula ang President ng PAAAI, si General Anselmo Avenido, ang retired at ang President ng BIRC, si Lieutenant Colonel Adolfo Espeles Jr., ang awardee ng Cavalier Award for Army Operations, and si Lieutenant Colonel Adrian Duadico, ang awardee for Cavalier Award for Air Force Operation. Maraming salamat po sa inyo. Congratulations and good luck po sa inyong homecoming event na magaganap next week. Maraming salamat.